Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial at nakakabiglang balita ang yumanig sa buong bansa ngayong araw. Mismong si President Kuting ng Norte Jr. ang isinasangkot sa isang matinding iskandalo ang umano'y paggamit niya ng ilegal na droga na ngayon na ibinunyag at sinasabing pinatunayan sa harap ng Korte Suprema. Ayon sa mga dokumentong isinumite sa Korte Suprema, may mga ebidensya umanong nagpapakita ng di umano'y kaugnayan ng Pangulo sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Isang dating opisyal na malapit sa Malacanang ang sinasabing whistleblower na naglahad ng mga testimonya at sinumpang salaysay bilang patunay. Ang mga ebidensyang ito ay kasalukuyang sinusuri ng mga maestrado upang beripikahin ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Nagpahayag ng pagkakabigla at pagkakabahala ang sambayanan habang nananawagan ng ilang mambabatas ng agarang investigasyon. Ayon sa ilang taga-suporta ng oposisyon, kung mapapatunayang totoo ang mga paratang, ito ay malinaw na batayan para sa impeachment ng kasalukuyang Pangulo. Samantala, mariin namang itinanggi ng palasyo ang mga paratang at tinawag itong isang malisosyong paninira na layong sirain ang liderato ni Marcos Jr. Habang hinihintay ang opisyal na desisyon ng Korte Suprema, nananatiling nakaabang ang buong bayan sa maaaring kahihinatnan ng kasong ito. Magsisilbi kaya itong mitya ng impeachment o isa lamang itong panibagong issue na lilipas na parang bula? Abangan natin ang susunod na mga ulat para sa pinakahuling balita ukol sa kontrobersyang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Assistant Majority Leader Jude Asidre, hindi kailangan magpatawag ng special session ng Pangulo o magbaba ng utos ang Korte Suprema para simulan ang impeachment. And they said that the Senate would start the trial forthwith. The constitutional provision as provided under the Constitution is itself the call already. So, anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? Handa Okay. So parang natatakot pala sila. Natatakot sila na mag-ipon-ipon ulit ang mga Pilipino doon sa Liwasan Bonifacio. Kaya pala nila minamadali. Okay, gets na namin ngayon. Gets na namin ngayon kung bakit. Lumabas na sa bunganga, huli sa bibig. Huling-huli sa bibig. Diba? Ano ba bantay natin? Na magkaroon ulit ng peaceful rally ang iglesia? Magkaroon ng peaceful rally or magkaroon ng rally or anti-impeachment ang iglesia, ang KOJC, ang Muslim, ang Mindanao, ang Visayas at Luzon. So huli agad. Buti naman sabi nga, totoo nga yung kasabihan talaga, no? Ang isda hindi nahuhuli sa buntot. Sa bibig talaga nahuhuli. Well, tuloy natin. Ayan, liwanag, oh. Papakinggan nyo to. The Constitution is itself the call already. So, anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? handang-handa Di ba? Pinutol lang eh. At pinutol. Dapat hindi pinuputol yung ganon. Oo. Ay, pinutol agad lagi. Naman na raw ang House Prosecutors sakaling mag-umpisa na nga sa Marso ang impeachment trial kasunod ng panawagan ni Pimentel. Bukod naman sa mga mambabatas, tila Ito pa yung mga kupal, oh. Ito pa yung isa mga kupal, ginamit ng mga bastos talaga, oh. Tingnan nyo, ito ako ay nire-respeto ko lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Ilang beses ko na sinabi. Pero tingnan nyo, pagmasdan nyo, anong mali? Anong mali dyan sa video nila? Tingnan nyo maigi. Anong mali dyan? Anong mali dyan sa video nila? Tayo na, tingnan nyo ginawa sa santo nila, oh. Tingnan nyo yung ginawa sa santo.
doon inilagay yung ano na Marcos singilin. Duterte panagutin. Oh, diba? Sara ano to? Ano tong nakalagay? Sara ano to? Litisin yan siguro. Bastos ang puta pati ba no? Pwede naman ilagay dun sa may TV yun. Doon pa nilagay sa ilalim ng ano para kautusan ng Diyos na naman. Ano na naman gusto niyo paiwatig? Kautusan na naman ng Diyos. Tagalan na rin ang ilang grupo sa pag-usad ng impeachment trial sa Senado. Kaya sa darating na ika-39 na anibersaryo na Ang nantong mga pari na to, no? Imbis na magmisa, magmisa, magturo ng palaganapin ng kautusan ng Diyos. Tingnan mo, nandun, no? Mga pari yan, no? Mga bishop yan, no? No, yung pa iba, halos lahat yan, mga pari yan, eh. Anak ng teteng, ang lupit nila talaga, no? ng EDSA People Power sa February 25, balak ng ilang naunang nagsulong ng impeachment na kalampagin ang mga senador. Dahil sa dahil sa bad intentions ng Malacanang, nagkaroon tayo ng spasyo para isulong ulit yung saloobin ng mamamayan na kailangang panagutin. Putang ina, pangalan pa lang. Guys, nakita nyo? Turong natin, ha? Pangalan pa lang, oh. Tingnan nyo, ha? Wait lang, asa na? Paano mawala? Tingnan natin, ha? Pangalan pa lang, grabe. Ang lupit na, ha? Sa dahil sa bad intentions ng Malacanang, nagkaroon tayo ng spasyo para isulong ulit yung saloobin ng mamamayan na kailangang panagutin yung mga nagpasa ng... Ayun, oh. Hindi mo nakita yung guys? Ha? Ayun, oh. Ayun, oh. Coco. Oh. Pinagsama-sama sa isang tao ang mga anti-Duterte. Ayun, oh. Coco Aquino. Oh, di ba? Coco Aquino. Kailangang panagutin yung mga nagpasa ng tiwaling 2025 budget. Kailangan litisin na si VP Sara Duterte. Naku mo! Hilan mo ako. Pero ako, duda ako dito, ah. Kunwari, katulad lang nung nangyari nung nakaraan. Yung sino ba yun? Ano ba yun? Magno ba yun? Parang tomboy. Diba? Ginamit din ng 2025 national budget or yung BICAM may blank item. Ginamit yun. Tapos nung kinabiliban na siya ng supporter ng Duterte at sasama na dun sa rally, anak ng teteng, ang bit-bit na mga placards impeach Sara Duterte. So ito ay isa na namang panibagong drama na naman. Diba? May isang panibagong drama na naman to. Kunwari, kasama si Marcos pero ang motibo talaga ay magrarally para lang sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ang galing yung mga kupal kayo, ha? Kala nyo hindi ko maano yung mga diskarte nyo, ha? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News Spot. Mukhang tanga lang, nakakrus pa yung isa, oh. Oh, di ba, oh? Muntanga lang, oh. Imbis na nagmimisa sa simbahan niya, no? Nandun, nagsisigaw ng Duterte. Ano daw yun? Nakakaya itong mga paring ganito, no? Yung umano sa politika. Alam niyo, sa tutusin, ha? Pero pasensya na, nasa dumi na. Pasensya na, pero wala na ho ata sa Biblia yan. Biblia yan na na isa kang pare, may suot ka pang ganyan, na may krus ka, may pakilala kang pari ka. Tapos sasama ka sa mga ganyan. Kahit nasabihin na natin kay Marcos lang yan, rally na yan. Hindi ho maganda yung ganun. Na ginagamit yung pagiging pari nyo para suportahan ng para isagawa yung mga ganyang rally. Kaya bumababa ang tingin minsan ng ibang mga tao sa mga pare. Kasi kadalasan ginagamit sila ng mga politiko eh. O, katulad lang yan nila De Lima, nila Abalos, o, di ba? Ganun na ganun eh.
Yeah, masusunog din naman kaluluwa mo. Kaya masusunog din naman kaluluwa niyan ng mga yan. Saya impyerno rin bagsak ng mga So ito, pag-usapan naman po natin itong kay Kuya Will. Wala na, finish na. Di makapaniwala ang palayo tuloy. Ang palasyo sa matinding pasabog ni Willie Revillame sa Duterte. So ito po, panoorin mo natin. Ano kaya ito? Ang di umanay balita, matapos ang pananahimik, TV host senatorial aspirant Willie Revillame, tila binasag na ang katahimikan at tahasang binunyag sa publiko ang tunay na ugali ng dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte, na tila siyang laking sampal naman sa mga ilang buhayang mambabatas nagahaman sa pera at kapangyarihan. Di man pinangalanan, ngunit dapatwat na sampal ng katotohanan ang gobyernong ngagba matapos manindigan ang senatorial aspirant na si Willie Revillame sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang kaliwat kanang siniraan at walang katapusang pangbabatiko sa mga Duterte, ay siyang nanaig pa rin ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapang nananindigan at walang pagdadalawang isip na binasag ni senatorial aspirant TV host Willie Revillame ang kanyang katahimikan, na natiling suportado pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila nasampal ng katotohanan ng mga ilang loyalistang bulag sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon sa kanyang matinding sagot ng matanong ito ng media. Duterte, ano po mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na, na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, nambit ko siya. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nang mula nun, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Siyempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Saka nung, hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho handa para maging senador o anong position. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. So, hindi naman pagtatanggi yon. Kailangan, handa ako. Kamukha yung wawawin, handa ako Kasi ito yung alam kong trabaho Nung naging drummer ako, handa ako. Nag-ensayo ako mag-drums. Kung tatakbo ka ng isang posisyon sa gobyerno, dapat handa-handa ka, isip mo, puso mo, at walang bahid na gagawa ka ng hindi maganda. Last, sir, mensahe mo sa mga supporters. Importante hindi lang sa supporters, kahit hindi sa supporters, bansa natin to Diba? Ang sarap ng mga Pilipino, nagkakaisa, nagmamahalan. Kaya lang, pag nahaluan na ng politika, nag-iiba na kanya-kanyang opinion. Napakasarap ng tayong lahat, umangat, na magkakasama. Kahit may alam mo, napakasarap ng feeling na kahit saan ka pumunta, na proud ka sa bansa mo. Proud ka being a Filipino. Sana may awa ang Panginoon Diyos sa atin na maging maayos na lahat. Magkaayos-ayos na, walang puot na galit, di ba? Walang galit, walang negative sa buhay. Ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao. Sa akin yun. So, importante pagdasal natin na lahat maayos na. Pag may hatred ka sa puso mo, hindi ka angat. Pag may galit ka, lagi kang galit. Dapat meron ka maganda sa puso mo na forgiveness at pagmamahal sa ating mga kababayan. Salamat. Yun, no? Naku. Galit na yan si Ma'am Shitars. Basag na naman ang mga bangagers.
Oo, basag na naman ang mga bangagers. Mga ano, yung mga ngagba. Di alam nyo, ito, totoo po yun Walang bahid dong kasinungalingan nyo. Alam nyo kaya minahal ng taong bayan ang mga Duterte dahil sa pagiging matapang. Yun nga yung tinatawag na tapang at malasakit sa bayan. Yun talaga tsaka hindi lang naman din si Willie Rebillame yan nagsabi niyan, no? Maraming mga tao nagsasabi niya na ganyan ang isang Duterte nung panahon na naging presidente si Tatay Digong. Tsaka yung pagiging humble. Tsaka ito yung sinabi ni Willie na ayaw niyang tawagin siyang presidente. Alam nyo, kami ang buhay na testigo ng mga banateros na ayaw niya talagang tawagin siyang ganun. Totoo yan, ayaw niya talagang tawagin siya na President Duterte, ayaw niya. Sabi niya, mayor lang, okay na sa akin yun. Ganun ka-humble si PRRD. At eto pa, may ipapanood ako sa inyo na isang video na kung saan, alam ko naman nami-miss nyo na ho ang ating Pangulo na si Tatay Digong. May nakita kasi ako na hanggang ngayon talagang tumatayo yung balahibo ko kapag napapanood ko po ito. At ayun mapatungkol dun sa sinabi ni Willie Rebillame bago natin to simulan tong video na yun. Alam nyo, malaking supalpal yun sa administrasyong Marcos. Na nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Nagpapakataba sa pera ng taong bayan. Pero mo gulay lang. Kaya nga ito, hindi kayo nagtataka bakit biglang bumagsak ang katawan ni PRRD kasi nga totoo yung sinasabi niya ginampanan niya talaga ang pagiging Pangulo. Talagang nagpursige siya at nagtrabaho siya para sa bayan. Biruin mo daw yung kinukwento niya sa amin is ganito halos ka kakapal na envelope o mahigit pa ang kanyang pinipirmahan at binabasa araw-araw. Minsan inaabot daw siya ng hanggang madaling araw or kinaumagahan na bago matapos yung pirma. Binabasa niya daw kasi baka daw may mga papeles or dokumento na ninanakawan na pala ng ibang mga politiko. Lalo na yung mga budget na yan. Tignan nyo rito. Alam nyo yung BICAM report na yun. Malamang sa malamang kung baka hindi nga yung si Marcos Jr. baka hindi nga binabasa yung mga dokumento niyan. At ang masama pa dyan, baka iba pa ang nagpipirma niyan. Yan pa yung yan pa yung masama dyan. Baka iba pa yung nagpipirma, iba pa yung tawag dito, iba pa yung nagbabasa niyang mga dokumento dyan. Hindi katulad nung kay PRRD na talagang alam mo yun na talagang siya talaga ang nakakalam kung sino yung mga magnanakaw at hindi sa gobyerno. So alam ko na miss nyo si PRRD kaya ipapanood ko po sa inyo ito. Napakaganda. Kayong pinadala dito ni Pato? Seryoso kayo dyan. Alam mo, kung yung presidente na hindi taga Manila, di ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming syudad. Kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit. Pero laking pulis ako. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko ng sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang Pasig na yan. Pero wag na lang, kasi itong human right, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko, palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito, mag-swimming trunks. Linisin niyo yung Pasig River. Inumin niyo kasi madumi. Putang ina kayo. Bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South.
kulang ang pulis sa Basilan kasi mayat maya pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, ubos. Kayo, lahat ngayon nandito. Kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Grabe, no? Ganyan ng isang PRRD. Ganyan ng Pangulo na dapat namumuno sa bayan. Diba? Hindi yung katulad ngayon na parang takot si Marcos kay Torre, parang takot si Marcos kay Romualdez, parang takot si Marcos kay Abalos. Alam mo yun, yung parang kinokontrol, yung presidente dapat ang magkontrol, hindi eh. Siya yung kinokontrol. Yan dapat, di ba? Tsaka dito, ito yung patunay na yung mga kapulisan natin eh talagang pinaganda ang image nila ni PRRD, ni Pangulong Duterte or ni Mayor Duterte. Di ba? At talagang dito, naramdaman ng kapulisan at ng militar, ng AFP na mahal sila ng gobyerno at hindi sila pinapabayaan. Ito yung mga taon na talagang dinoble ang sahod ng mga pulis. Kaya nga nagagalit dito si PRRD kasi dodoble na yung sahod para hindi maging tiwaliw o hindi maging pasaway na pulis. Tsaka ito dito mo talaga makikita na ang pinagkaiba ni Marcos Jr. at ni PRRD. Ang layo talaga, wala sa kalingkingan, promise. Bagay, totoo naman, wala man talaga. Kahit ni Anino nga, wala eh. Kahit nga Anino na lang eh, hindi magkatugma eh. Harangin ang impeachment trial. Pero para kay House Assistant So yun mga Majority Balateros, Leader mga Jude kabiyaya, Asidre, nung may hindi kukomento kailangan nyo sa mga magpatawag ng napanood special natin, session ng no? Pangulo o I-comment nyo magbaba lang ng po dyan sa utos baba. ang Korte Siyempre, don't Suprema forget to para like, simulan share, comment, ang and impeachment. And they said that the Senate would start the trial forthwith. The constitutional provision as provided under the Constitution is itself the call already. So, anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? Handa Okay. So parang natatakot pala sila. Natatakot sila na mag-ipon-ipon ulit ang mga Pilipino doon sa Liwasan Bonifacio. Kaya pala nila minamadali. Okay, gets na namin ngayon. Gets na namin ngayon kung bakit. Lumabas na sa bunganga, huli sa bibig. Huli sa bibig. Diba? Ano ba bantay natin na magkaroon ulit ng peaceful rally ang iglesia? Magkaroon ng peaceful rally or magkaroon ng rally or anti-impeachment ang iglesia, ang KOJC, ang Muslim, ang Mindanao, ang Visayas at Luzon. So huli agad. Buti naman sabi nga totoo nga yung kasabihan talaga, no? Ang isda hindi nahuhuli sa buntot. Sa bibig talaga nahuhuli. Well, tuloy natin. Ayan, liwanag oh. Papakinggan nyo to. Constitution is itself the call already. So, anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? handang-handa Di ba? Pinutol lang eh. At pinutol. Dapat hindi pinuputol yung ganon. Oo. Ay, pinutol agad eh. naman na raw ang House prosecutors sakaling mag-umpisa na nga sa Marso ang impeachment trial kasunod ng panawagan ni Pimentel. Bukod naman sa mga mambabatas, tila Ito pa yung mga kupal oh. Ito pa yung isang mga kupal ginamit ng mga bastos talaga oh. Tingnan nyo ito ako ay nire-respeto ko lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Ilang beses ko na sinabi. Pero tingnan nyo pagmasdan nyo, anong mali? Anong mali dyan sa video nila? Tingnan nyo maigi. Anong mali dyan? Anong mali dyan sa video nila? Tingnan nyo ginawa sa santo nila oh. Tingnan nyo yung ginawa sa santo.
doon inilagay yung ano na Marcos singilin. Duterte panagutin. Oh, diba? Sara ano to? Ano tong nakalagay? Sara ano to? Litisin yan siguro. Bastos ang puta pati ba? Pwede naman ilagay dun sa may TV yun. Doon pa nilagay sa ilalim ng ano para kautusan ng Diyos na naman. Ano naman gusto nyo paiwatig? Kautusan na naman ng Diyos. Tagalan na rin ang ilang grupo sa pag-usad ng impeachment trial sa Senado. Kaya sa darating na ika-39 na anibersaryo na Ang tong mga pari na to, no? Imbis na magmisa, magmisa, magturo ng palaganapin ng kautusan ng Diyos. Tingnan mo, nandun, no? Ay, mga pari yan, no? Mga bishop yan, no? Yung pa iba, halos lahat yan, mga pari yan, eh. Anak ng teting, ang lupit nila talaga, no? ng EDSA People Power sa February 25, balak ng ilang naunang nagsulong ng impeachment na kalampagin ang mga senador. Dahil sa dahil sa bad intentions ng Malacanang, nagkaroon tayo ng spasyo para isulong ulit yung saloobin ng mamamayan na kailangang panagutin. Putang ina, pangalan pa lang. Guys, nakita nyo? Turong natin, ha? Pangalan pa lang, oh. Tingnan nyo, ha? Wait lang, asan na? Paano mawala? Tingnan natin, ha? Pangalan pa lang, grabe. Ang lupit na, ha? Sa dahil sa bad intentions ng Malacanang, nagkaroon tayo ng spasyo para isulong ulit yung saloobin ng mamamayan na kailangang panagutin yung mga nagpasa ng Ayun, oh. Hindi mo nakita yung guys? Ha? Ayun, oh. Ayun, oh. Coco, oh. Pinagsama-sama sa isang tao ang mga anti-Duterte. Ayun, oh. Coco Aquino. Oh, di ba? Coco Aquino. kailangang panagutin yung mga nagpasa ng tiwaling 2025 budget. Kailangang litisin na si VP Sara Duterte. Naku mo! Gilan mo ako. Pero ako, duda ako dito, ah. Kunwari, katulad lang nung nangyari nung nakaraan. Yung sino ba yun? Magno ba yun? Parang tomboy. Diba? Ginamit din ng 2025 national budget or yung BICAM blank item. Ginamit yun. Tapos nung kinabiliban na siya ng supporter ng Duterte at sasama na dun sa rally, anak ng teteng, ang bit-bit na mga placards, impeach Sara Duterte. So ito ay isa na namang panibagong drama na naman. Diba? Isang panibagong drama na naman to. Kunwari, kasama si Marcos, pero ang motibo talaga ay magrarally para lang sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ang galing nyo mga kupal kayo, ha? Kala nyo hindi ko maano yung mga diskarte nyo, ha? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Muntanga lang, nakakrus pa yung isa, oh. Oh, di ba, oh? Muntanga lang, oh. Imbis na nagmimisa sa simbahan niya, no? Nandun, nagsisigaw ng Duterte. Ano daw yun? Nakakaya itong mga paring ganito, no? Yung umano sa politika. Alam niyo, sa tutusin, ha? Pero pasensya na, nasa dumi na. Pasensya na, pero wala na ho ata sa Biblia yan. Biblia yan na isa kang pare, may suot ka pang ganyan, na may krus ka, may pakilala kang pari ka. Tapos sasama ka sa mga ganyan. Kahit nasabihin na natin kay Marcos lang yan, rally na yan. Hindi ho maganda yung ganun. Na ginagamit yung pagiging pari nyo para suportahan ng para isagawa yung mga ganyang rally. Kaya bumababa ang tingin minsan ng ibang mga tao sa mga pare. Kasi kadalasan ginagamit sila ng mga politiko, eh. O, katulad lang yan nila De Lima, nila Abalos, o, di ba? Ganun na ganun, eh.
Yeah, masusunog din naman kaluluwa mo. Kaya masusunog din naman kaluluwa niyan ng mga yan. Saya imperno rin bagsak ng mga So ito, pag-usapan naman po natin itong kay Kuya Will. Ito na, wala na, finish na. Di makapaniwala ang palayo tuloy. Ang palasyo sa matinding pasabog ni Willie Revillame sa Duterte. So ito po, panoorin mo natin. Ano kaya ito? Ang di umanay balita, matapos ang pananahimik, TV host senatorial aspirant Willie Revillame, tila binasag na ang katahimikan at tahasang binunyag sa publiko ang tunay na ugali ng dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte, na tila siyang laking sampal naman sa mga ilang buhayang mambabatas nagahaman sa pera at kapangyarihan. Di man pinangalanan, ngunit dapatwat na sampal ng katotohanan ang gobyernong ngagba matapos manindigan ang senatorial aspirant na si Willie Revillame sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa